Sa ating pagpasok po dito mga kapatid in John chapter 6, as what we have previously have come to learn in John chapter 5 is that si Kristo po ay kapantay ng Diyos. Hindi lamang po sa gawa, hindi lamang po sa katuruan, pati na rin po sa kanyang kalikasan. Pero pagpasok po natin dito in John chapter 6, ito po ay isa sa mga pinakamagandang kabanata na mapag-aaralan po natin in the Gospel of John. Dahil kitang-kita ho natin from verses 1 to 15, ito po ay isang aral tungkol po of Jesus feeding the 5,000. Now bago ko po maipaliwanag yung mga teksto po na ating binasa, kagaya po na nabanggit ko po moments ago, itong seksyon na ating binasa ay tungkol kung paano po pinakain ni Kristo ang 5,000 na tao. But more literally, 5,000 men. Hindi pa ho included dito ang mga babae, hindi pa ho included po dito ang mga bata. So maaari, ayon po sa mga ilang eskolar, ang kanilang inaakala ho dito is that kung pagsasamahin pa ho natin ang mga kababaihan at ang mga bata, aabutin po na mas higit pa sa 10,000 na tao easily ang napakain po ni Kristo dito. Subalit, sa pag-aaral po ng Synoptic Gospels, kapag sinabi po yung salitang Synoptic Gospels, it means yung Mateo, Marcos at Lucas na pinagsama and has to be read together. Kapag pinag-aralan po ang aklat ng John at ikukumpara po ito sa Mateo, Marcos at Lucas, kitang-kita ho natin that yung kwento tungkol of Jesus feeding the 5,000 ay makikita sa bawat ebanghelyo. Ito po ay makikita sa Mateo 14, makikita po ito sa Marcos 6 at Lucas Kapitulo 9. So all three Gospels, including John, include the account na si Kristo po ay nagpakain ng 5,000. Subalit, may mga skeptics naman na pinagdududahan po nila ang authenticity of the records of the Gospels. May mga nagsasabi, bakit sa aklat ng John, ang nakalagay po dito is that Jesus fed 5,000. Pero kung babasahin niyo po ang Mateo 15 o Marcos Kapitulo 8, ang nakalagay, Jesus only fed 4,000. And then dito, sabi po in John 6, nagpakain po si Kristo sa pamagitan po ng 2 isda at 5 tinapay. Pero in the account of Matthew chapter 15, 7 ang nakalagay doon na tinapay at tapos iilan lang yung mga pagkain na binigay. So ano po ba talaga ang tama? Is it 7? Is it 4,000? Is it 5 loaves of bread, 2 fishes? Or 2 fish and 5,000 men? Ano ba talaga ang tama? And the answer, mga kapatid, Jesus did this more than once. Jesus did this more than once. And how do we know that Jesus did many miracles more than once? Well, basahin po natin ang John chapter 21 para makita ho natin. John chapter 21. At basahin po natin dito mga kapatid sa talatang 25, the very last verse. John 21 verse 25. Sabi po ng Biblia, marami pang mga bagay ang ginawa ni Jesus. Kung isusulat ang lahat ng ito, palagay ko'y hindi magkakasya sa buong mundo ang lahat ng aklat na maisusulat. So kung may mapapasin po tayo in our study of the Gospels, in one account nakalagay 5,000 ang napakain po na ating Panginoon, but in another account nakalagay 4,000. And the reason why there are differences is not because nagkamali po ang mga may akda na mga ebanghelyong ito, or they wrote an error in their estimation, but rather, Jesus did this miracle more than once. So dito ho natin makikita mga kapatid that yung mga himala na ginagawa ng ating Panginoon is not only a one-time thing, kundi in His 3.5-year ministry, madalas po siya gumagawa ng mga himala kung saan, nabanggit po ni Juan, maraming ginawa si Jesus na hindi na isusulat pa sa mga ebanghelyong ito. Bakit? Dahil kung maisusulat po ito, hindi na ho ito magkakasya sa Biblia. At hindi rin magkakasya sa buong mundo. So talagang sinulit po ng ating Panginoon under the will of the Father
na gumawa po ng kabutihan na ayon po sa kalooban ng Ama. So with that being said, nais ko po na simulan po natin ang ating pag-aaral in verse 1 of John chapter 6. Sabi ho dito, pagkatapos nito, which means may mga ilang panahon na or time na nakalipas, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias. Now, yung lawa na tinatawag po Galilea or the Sea of Galilee, mapapansin niyo po in the accounts of the Gospels, ang Sea of Galilee ay tinatawag din po minsan the Sea of Gennesaret. Minsan, tinatawag din po siya the Sea of Tiberias. And the question might be, bakit po siya tinawag the Sea of Tiberias? Dahil si King Herod po, noong mga panahong ito, approximately around 14 to 20 AD, siya po ay nagbigay ng isang sea na kung tawagin the Sea of Galilee at dinedicate po niya ang lawa ng Galilea kay Roman Emperor Tiberius, again, na mga panahon ng 20 AD. So kaya po siya tinawag na lawa ng Tiberias is because King Herod dedicated the Sea of Galilee towards the name of the Roman Empire during that time. Ngayon, sabi din po ng Biblia in verse 2, sinundan siya na napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Now, kung natatandaan po natin sa ating pag-aaral in John chapter 2, nakita ho natin na maraming tao sa Jerusalem ang sumampalataya kay Kristo dahil sa kanyang mga himala na ginawa. Now, the reason why John puts this in print, na maraming sumunod po sa kanya dahil sa kanyang mga himalang ginawa, is to make a point po dito. At yung point po ay malinaw. Hindi lahat na lumalapit kay Kristo ay may mabuti o tamang motibo. Uulitin ko ho. Madalas na binabanggit po in the Gospel of John, maraming taong sumampalataya, lumapit kay Kristo dahil sa kanyang mga ginawa. Pero hindi po ito positive. Karamihan po na binabanggit po dito na lumalapit dahil sa mga himala is most of the time in the negative. Dahil meron po silang motibo na hindi angkop sa kalooban ng Diyos. Na makikita po natin mamaya kung bakit po sila lumalapit kay Jesus. Lumalapit sila hindi dahil nakikita po nila na sila po ay makasalanan, kundi meron po sila hinihiling na angkop lamang sa kanilang sariling nais na hindi konektado sa nais po ng Diyos. Kaya pagdating po dito sa talatang 3, umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista na paglampas ng anghel. The Jewish Passover festival was near. Now, this is something that you will notice about the Gospel of John, na hindi maikukumpara pagdating sa mga ibang ebanghelyo. Now, when it comes to Matthew, Mark, and Luke, may nababanggit po sila tungkol sa Passover, pero hindi kasing madalas na ginagawa po ni Juan. Nang ibig sabihin, if there is a gospel writer na madalas po niya ine-emphasize ang paglampas ng anghel, it is none other than John. Na bago ko po maipaliwanag ang tehelohiya kung bakit po nailagay ni Juan po ito, nais ko po muna maipaliwanag ano po ba yung pista ng paglampas ng anghel. What is the feast or the Passover feast and festival? Well, in your own time, kapag pinag-aralan niyo po ang aklat ng Exodus, chapter 12, dito po ibinigay po ng Diyos sa pamagitan po ni Moises na ipaabot po sa mga Israelita na bago po sila palayain ng Diyos mula sa Egypt, sila po ay gagawa ng isang bagay tungkol sa pag-alay ng isang hayop. At yan po ay yung tupa. Papahirin po nila yung dugo ng tupa sa mga pintuan upang sa gabi na dumating po ang anghel ng kamatayan, ang sino mang sambahayan ay may pahid po ng dugo ng tupa ay maliligtas. Hindi mamamatay ang kanilang mga panganay.
Kaya po ito tinawag yung paglampas ng anghel. Dahil kapag dinaanan ka ng anghel at wala yung dugo ng tupa ho sa pintuan mo, mamamatay ang iyong panganay na anak. At yan po ay nagsisilbing memory and memorial rather sa mga Israelita kung paano po sila niligtas ng Diyos. That it is by the blood of a lamb that death is refuted. Na sa madaling salita, sa Tehilohiha po ng Biblia, ang nilalarawan po ng dugo ng tupa ay walang iba kundi si Kristo. Na kung wala ho sa atin ang pahid ng dugo ni Kristo, so to speak, hindi po tayo mapapalaya sa kamatayan. Pero dahil po sa ginawa po ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, kung paano po niya pinalaya ang mga tao na binihag po ng mga Egyptians during the time of Moses, ganoon din ang kanyang ginawa sa mga taong naging alipin ni Satanas. Because if there is something na hindi kayang itanggi ng kaaway upang tayo po ay mapalaya, it is the blood of Christ. It is the blood that silences the accuser. It is the blood that gives us life. It is the blood that sets us free. Ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang nagbigay ho sa atin ng kalayaan at kaligtasan. Pero maibalik nga po tayo doon sa unang katanungan. Bakit kailangan banggitin ni Juan na malapit na po ang pista ng paglampas ng anghel? Para ho makuha po natin ang katanungan po na yan, nais ko po na maipakita ho sa atin yung mga teksto kung saan ilang beses binanggit yung mga statement na ito. Unang-una, in John chapter 2, verse 13, tignan niyo po ang nakalagay sa Juan Kapitulo 2, talatang 13. Dahil may mapapasin po tayo pattern na paulit-ulit. John chapter 2, verse 13, sabi po ng Biblia, malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista na paglampas ng anghel. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya roon sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at mga kalapati. Nakita rin niya ang mga nagpapalit ng pera ng mga dayuhan sa kanilang mga mesa. So wag ho natin kakalimutan ho ito. In John chapter 2 verse 13, binanggit po na malapit ang pista ng paglampas ng anghel, pero ang konteksto ay may kaugnayan sa templo. Ngayon, basahin po natin ang John chapter 11, verse 55. John chapter 11, verse 55. Tignan niyo po ang nakalagay. Nang malapit na ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel, maraming tao mula sa iba't ibang bayan ng Israel ang pumunta sa Jerusalem upang isagawa ang ritual ng paglilinis bago magpista. Hinanap si Jesus at nagtanungan sila roon sa templo, ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista? Nang mga panahong iyon, ipinag-utos ng mga namamahalang pare at ng mga Pariseo na ipagbigay alam ng sino mang nakaalam kung nasaan si Jesus upang madakip nila. Now, kanina in John 2, malapit ang pista ng paglampas ng anghel sa konteksto ng templo. In John 11, nabanggit po, malapit na ang pista ng paglampas ng anghel sa konteksto na malapit na matapos ang ministeryo ni Kristo. Lastly, John 13, verse 1. Bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, in John 13:1, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Now, there is a reason why John and his gospel is considered the most theological out of the four. Matthew is the most structured. Luke and Mark, or rather Mark is the most dramatic. Luke is the most thematic.
And John is the most theological. Now, bakit po ang John ay kinonsider the most theological gospel sa apat? Dahil lahat ng kanyang binabanggit has a theological implication. Ilang beses po binanggit ni Juan, paglampas ng anghel. Malapit na ang pista ng paglampas ng anghel. Bago dumating ang paglampas ng anghel. Bakit po niya kailangan banggitin po yun na paulit-ulit pero sa iba't ibang sitwasyon at kaganapan? Here's the reason why. In John 2, nung binanggit po ang paglampas ng anghel sa konteksto ng templo, tatandaan po natin that the purpose of the Passover is to set men free by the blood. Now, bakit kailangan banggitin na malapit po ang paglampas ng anghel sa loob ng templo? Is because in that chapter, Jesus Christ said, gibain mo ang templong ito. And after 3 days, I will raise it up again. Nang ibig sabihin kung ano ang kahulugan ng paglampas ng anghel, which is redemption, matatagpuan po ang redemption sa bagong tipan sa katawan ni Kristo na hinalintulad sa isang templo. Well, what about John 11 and John 13? Hindi sila nagkakalayo. Ang John 11, mga kapatid, kung pag-aaralan po ninyo, is the last public ministry ni Kristo. At ano po ang kanyang ginawa? He raised Lazarus from the dead. Ito ay nagbibigay ho sa atin ng isang theological input that kaya binanggit po ni Juan na malapit na po ang pista ng paglampas ng anghel is because kung ang nilalarawan po ng Passover is redemption, yung magbibigay ng buhay sa mga patay sa espiritual ay walang iba kundi si Jesus. But what about John chapter 6? Nagpakain lang naman siya ng mga tao ng tinapay at mga isda. And yet, binanggit po kanina in John 6, malapit na ang pista ng paglampas ng anghel. Makikita ho natin in John 6 verse 51 ang kasagutan kung bakit po binanggit yon. In John chapter 6 verse 51, tignan niyo po ang nakalagay. Sa Juan 6:51. In John 6 verse 51, ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumakain ng tinapay na ito. Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Now let's move further down. Verse 54. Verse 54. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Now, pagdikitin po natin yung mga tema na ating nabasa ho kanina. John 2, the Passover is near. Because Jesus is the eschatological temple. John 11 and 13, the Passover is near. Because Jesus is the one that will give resurrection life to those who will believe. Well, what about John 6? Kaya po binanggit na malapit na po ang paglampas ng anghel sa konteksto po ng pagbibigay tinapay ni Kristo sa mga nagugutom dahil siya ang pinagmumulan ng satisfaction ng ating mga kaluluwa at espiritu. Now, may mga ilan within the Christian church na ginagawa po nila ito literal, na kailangan talaga kainin yung laman ni Kristo. Hindi ho, mga kapatid. Ito po ay minsan na tinatawag hyperbole or euphemism. Nang ibig sabihin, ito po ay isang estilo ng pagkakasulat o isang estilo na pahayag na hindi dapat gawin literal kundi ang nilalarawan po ng laman, dugo, ay walang iba kundi ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Yun ang ibig sabihin po nun, na ang sino man tatanggap sa akin at sa aking mga ginawa sa krus, which is katumbas ng eat my flesh, drink my blood, is another way of saying, you will be saved and have everlasting life. Now, as we go back to John 6, now that we understand yung theological na input of the Passover,
Sabi po dito in verse 5, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito? Verse 6, tinanong niya ito upang subukan si Felipe kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Now, yung salitang, and Jesus tested Philip is also a center of controversy. Dahil kapag binasa po natin ang aklat ng Santiago, malinaw ho na tinuturo po in chapter 1, verses 12 to 14, na kahit kailan ang Diyos does not test anyone. Pero sa isang banda, sinabi din po ng Biblia in Genesis 22 that God tested Abraham. And then here, tinest po ni Kristo si Felipe. So is there a contradiction? The answer is no. Sa konteksto po ng Santiago, ang ibig sabihin na hindi nagsusubok ang Diyos ng sino man tao ay nasa layunin po ng kasalanan. Nang ibig sabihin, God will never tempt you to sin against Him. So kung ako man ay nagnakaw o naglasing o gumawa ng anumang crime dito sa mundo, hindi ko pwede sabihin, kasi the Lord made me do it. Yun ang maling pananaw. Yun ang binabanggit po ni Santiago, let no man say that when God is testing him, tempting him, that it was the Lord who did it, not himself. But in the case of Abraham, at dito po sa John 6, when the Bible says Jesus is testing Abraham, Jesus is testing Philip, hindi upang magkasala, kundi upang subukan na makita kung siya po ay susunod sa kalooban ng Ama. Pagdating po dito in John 6, bakit po niya kailangan subukan si Felipe? Dahil, kung napapasin po natin, mula po from chapter 2, all the way to chapter 5, marami ng himala ginawa ang ating Panginoon sa harapan ng kanyang mga alagad. In John 2, He made the water into wine. Nakita ng kanyang mga alagad yun. He healed a man who was lame. Nakita ng kanyang mga alagad yun. And now Jesus is testing Philip and perhaps even the disciples. I will see if these people really understand who I am. And we know na hindi buo ang kaalaman ng mga alagad tungkol kay Kristo, dahil who was the one that ended up saying, Jesus, show us the Father? It was also Philip. And yet ang sagot po ng ating Panginoon sa kanya in John 14, Philip, matagal na tayo magkasama, and yet hindi mo pa rin alam kung sino ako. This goes on to teach us, mga kapatid, that kapag na born again ka, hindi mo agad makukuha ang lahat. At hindi rin po tama na sabihin ni Brother Josh, kapag hindi mo nauunawaan lahat sa Biblia o hindi mo makuha ang mga ilang katuruan sa Biblia, wala sa atin ang Espiritu Santo. But rather, the purpose of the Holy Spirit, mga kapatid, is to lead us to a saving knowledge of Christ. Pero marami pa rin po mga bagay na hindi po natin makukuha o mauunawaan tungkol sa ating Panginoon. And let's face it, dahil ang Diyos cannot be exhausted. Hindi natin makukuha ang lahat tungkol sa Diyos. Kaya nga kung pag-aaralan lang po natin ang persona ng Diyos, mauubusan na po ang ating buhay bago pa ho natin ma-scratch yung surface tungkol sa kanyang persona. So dito, nais po subukan ng ating Panginoon ang kanyang alagad, paano mapapakain ang mga taong ito. Kagaya po ni Philip, mga kapatid, ganyan din ang hamon at subok ng Diyos sa atin. Maari may mga ilan ho sa inyo na 10 taon na kayo mga Kristiyano. For some of you, 20 years na kayo Kristiyano. For some, 5 years na kayo Kristiyano. Pero mula po na kayo'y nabuksan at naligtas at nilapit ng Diyos kay Kristo, wala ni isa ho sa atin ay ginutom ng Diyos. Wala ni isa ho sa atin ay pinabayaan ng Diyos. Wala ni isa ho sa atin na iniwan ng Diyos, kundi lagi ho siya nandiyan para sa atin.
Pero dumarating po yung mga panahon at oras na pinagdududahan natin ang Diyos kapag dumating na ang oras na masasabi natin ng kalungkutan. When there is time of testing, nakakalimutan natin yung mga nagawa ng Diyos noong nakaraan. When there are times of trials, we forget that the God who provided for you from the day that you were saved till now is still the same God that can do it again. Nakakalimutan po natin yun. And yet, ang tanong ni Jesus kay Philip, paano mapapakain ang mga taong ito? They have been following me. Marami na sa kanila sumusunod. Dahil sa mga himala, how do we feed these people? Now, may mga ilan, maari na magyayabang, sasabihin nila, kung ako yon, sasabihin ko, ikaw Panginoon, kayang-kaya mo yan, I trust in you. I don't think masasabi natin yon. Dahil kung ngayon pa lang, hindi natin nakikita ang Panginoon at nagkakaroon po tayo ng pagdududa minsan, how much more yung makita pa natin ang Panginoon kagaya ni Philip? This is going to show us, mga kapatid, that the God of miracles, the God who provides not only salvation, but even provision, ay hindi nagbabago sa mga nagtitiwala sa Kanya. If you are looking for a source of satisfaction, na hindi lang po mabibigay yung ating mga pangangailangan, kundi yung ating mga spiritual na pangangailangan, si Kristo lamang po ang natatanging source for these things. Kaya tignan niyo po yung sinabi dito sa talatang 7. Sumagot si Felipe, sa dami po nila ang 8 buwan na sahod, na isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tiga-konti ang bawat isa. In English, it would take more than half a year's wage to buy enough bread for each one to have a bite. Na ano po ang ibig sabihin ng 8 months, 8 buwan na sahod? Sa ating bansa na Canada, we go by the currency Canadian dollar, CAD, C-A-D. Sa Pilipinas, pesos. Pero sa panahon po ng mga Israelita in the time of Christ, they go by denari. Now, ang isang denari is 1 day's wage. Pero ang nabanggit po dito is 200 denari. And 200 denari, mga kapatid, ay katumbas ng 8 months na sweldo. Now, kung pag-uusapan lang po natin yung mga 12 alagad, that is more than enough para mapakain sila for 8 months. Only for 12 people. Pero yung magsabi, 5,000, kulang na kulang. Now, what's interesting is, look what Jesus does in verse 9. Pagkatapos po nabanggitin ni Andres that there is a child, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Umupo naman ang mga tao dahil madamo sa lugar na iyon. Now, if you skip to verse 12, look at this. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tipunin niyo ang lahat na natira para walang masayang. Tinipon nga nila ang natira mula sa 5 tinapay na ipinakain sa mga tao at nakapuno sila ng 12 basket. Why not 5? Why not 7 baskets? Why 12? Well, bago ko po sagutin po yan, there is something here that we are probably missing tuwing binabasa po natin, Jesus fed the 5,000. Tatandaan po natin, the Gospel of John is the most theological out of all the Gospels. Hindi siya magbabanggit ng anumang eksena na walang kaugnayan sa Lumang Tipan. Na bago po natin basahin yung tekstong ito sa Lumang Tipan, ito yung mga punto na hindi dapat nating kalimutan. Unang-una, may bata na may pagkain na ibinigay kay Kristo. Pangalawa, may mga natira na pagkain na sobra-sobra. Huwag niyong kakalimutan yung 2 punto na yon. Bakit po? Dahil nabanggit ito ni Juan
tungkol sa ministeryo ni Kristo dahil meron po itong nilalarawan na si Kristo ang mas higit na propeta kesa sa propeta na ating babasahin. Basahin po natin sa Ikalawang Hari, Kapitulo 4. 2 Kings, chapter 4. Talatang 42. 2 Kings, chapter 4, verse 42. And let's see if you will catch the similarity between this scene and the scene in John 6. 2 Kings chapter 4, verse 42 and following. Sabi ng Biblia, isang araw, may isang lalaking galing sa Baal Shalisha na nagdala kay Eliseo ng isang sako na may lamang 20 tinapay na gawa sa unang ani ng sebada at mga bagong aning butil o butil. Sinabi ni Eliseo, ibigay mo iyan sa grupo ng mga propeta para kainin. Sinabi ng katulong niya, paano ko po ito mapagkakasya sa 100 na tao? Sumagot si Eliseo, ibigay mo ito sa kanila para kainin. Ito ang sinasabi ng Panginoon, makakakain sila at may matitira pa. Kaya ibinigay niya ito sa kanila at kumain sila at may natira pa ayon sa sinabi ng Panginoon. Do you see a similarity here, mga kapatid? Now the question is, who is Eliseo? Sino po si Elisha? In the prophets of the Old Testament, ang mga kauna-unahang mga propeta ay naging si Samuel. And then the next prominent prophet na sumunod was Elijah. Pero bago po umakyat si Elijah sa langit, sa karwahe po na may apoy, hinabol po siya na kanyang estudyante o tagasunod na ang pangalan ay Eliseo. At bago umakyat po si Elijah sa langit, ang sabi po ng Biblia, hiningi po ni Eliseo kay Elijah, hingin mo sa Panginoon na maibigay sa akin ang double portion of your anointing. Do you know what that means, double portion? Twice the power and ministry ni Elijah. Na kung pag-aaralan po natin ang ministeryo po ni Elijah, there's a reason why itinuring po siya the prophet of God pagdating sa mga miracles. Ginamit po siya ng Diyos na magpababa ng apoy against the prophets of Baal. Siya din po ang ginamit ng Diyos na makarinig ng mga usapin ng mga ibang hari sa kanyang panahon. Kung hindi ako nagkakamali, at hindi lang po yun. He went to race a horse and a chariot and won the race. Mas mabilis siya kaysa sa mga kabayo. And yet, ang sabi po ni Eliseo, bago umakyat si Elijah, please give me a double portion of your anointing. There's something interesting about the ministry of Elisha. Si Elisha po, mga kapatid, sa sobrang tindi ng anointing na ibinigay ng Diyos sa kanya, nung siya po ay namatay, ang kanyang mga bones ay nagbuhay ng isang sundalo. Ganong katindi ang anointing sa kanya. At bago po siya namatay, he was known to raise the dead. And yet, we see here, may lumapit sa kanya, how are we gonna feed 100 people? And he says, feed them at may matitira pa. When you get to Jesus, tinanong ng mga alagad, paano natin mapapakain ng 5,000 na tao? Mas higit yon sa 100 na tao. This is 5,000. Hindi pa included ang mga bata, hindi pa included ang mga babae. And then may dumaan isang bata, kagaya po ng eksena na 2 Kings. And yet the Bible says, sa panahon ni Eliseo, may mga natira. Pagdating kay Kristo, may natira na ilan basket? 12. Now what does that mean? What the text is showing us is, there is a prophet greater than Moses. There is a prophet greater than Elisha. Si Elisha ay nagbubuhay ng mga patay, pero si Kristo, siya ang pinagmumulan ng buhay. Si Elisha, mga kapatid, had a double anointing.
Pero si Kristo, according to John 3:34 and 35, He had the Holy Spirit without measure. So what does that make Jesus? Masigit siya kay Elijah, masigit siya kay Moises, masigit siya kay Elisha. Kaya ang sabi ng mga tao, this is truly the prophet that is coming into the world. Pero let's answer that question, bakit 12 basket? Well, there are two theories to this. Unang-una, si Kristo ay may kakayahan na pakainin ang 12 tribo ng Israel. There are some that take it to mean that. Pero I think, mga kapatid, this next interpretation is much more possible. And the reason for this interpretation has something to do with rebuke. Now, di ba, nung tinanong ni Kristo si Felipe, paano mapapakain ng mga taong ito? Ang sagot niya, I don't know. We don't know how to feed these people. Saan tayo kukuha ng pagkain? Jesus could have rebuked them on the spot. Pero hindi siya ni-rebuke. Dahil po ba kinusinti niya yung kamalian po ni Felipe? Hindi ho. Minsan ang pagre-rebuke po ng Panginoon ay hindi minsan sa verbal na rebuke, kundi minsan sa gawa. Nang ibig sabihin, tinatanong mo ako kung paano mapapakain ng mga taong ito? Ipapakita ko sa iyo. Mapapakain ng mga taong ito at tig-iisa kayo mga 12 alagad. There will be enough even for you. Nang ibig sabihin, ito po yung tinatawag passive rebuke. Bakit po passive? Dahil hindi na kailangan magsalita si Kristo na mali ang kanilang pananaw. Ipinakita po niya sa kanyang mga gawa, mga alagad, naubusan ba kayo? May natira pa, each basket for each and every one of you. At hindi masasayang. Alam niyo po mga kapatid, tayo rin po ay nakaranas ng passive rebuke sa Panginoon. Minsan nagdadabog tayo kapag tayo po ay kulang na sa mga bayarin. Hindi na natin alam kung saan tayo huhugot ng pambayad. Or kapag may nagkasakit, alalang-alala na tayo. The first thing that comes up to our mind, doktor, rather than God Almighty. We panic right away. We walk by sight, not by faith. And as we panic, you would expect that the Lord would rebuke and just say, hangal! Hindi mo ba alam na ako ang tumutulong sa inyo? Hindi. Minsan hindi ganun ang Panginoon. But what He will do is, minsan tahimik lang siya, and He will demonstrate through action and providence na hindi kanya pababayaan. Bakit? Dahil sa karunungan ng Diyos, when God shows us by action, ano po ang epekto po nun sa atin? Napapahiya tayo. Why did I even doubt God to begin with? He was always there. He never left me. Hindi niya ako iniwan. And yet, He showed me the blessing in front of my face. Nahihiya tayo sa Diyos. Ito'y nagtuturo ho sa atin ng magandang aral, mga kapatid, na hindi lamang po natatapos ang ating pangangailangan sa mga bagay na material, pati na rin po sa espiritual. Is there a certain temptation in your life that you cannot overcome? Run to Jesus. He's the source. Gulong-gulo ka ba sa iyong pag-iisip? Punong-puno ka ba ng pag-aalala sa buhay? Run to Jesus. He is the source. Kapag nilapitan mo ang Diyos, sigurado mga kapatid, makikita at matitikman mo ang kabutihan po niya. Dahil kahit kailan, walang tao na dumalapit sa Diyos na may maayos na motibo o may pagsisisi sa kanilang mga kasalanan na hindi niya itataboy. Lahat ng lalapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Tutulungan niya ang bawat isa. Kung sa mga makasalanan, sinasabi niya, dumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingaan, how much more sa mga anak ng Diyos? Mga kapatid, kayo'y mga anak ng Diyos. And the first person na dapat po natin nalalapitan ay walang iba kundi ang Diyos.
Kapag nilapitan mo ang Diyos, makikita mo ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Kapag nilapitan mo ang Diyos, pinapakita mo sa Panginoon, Lord, ako'y nagtitiwala sa inyo. Hindi man dumating sa panahon na gusto ko, hindi man dumating ngayon, pero kapag ako'y lumapit sa inyo, because I know that you are a good God, hindi mo ako pababayaan. Kaya mga kapatid, kung ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin, siya nagpapakain sa ating mga katawan, siya naglalagay ng damit sa ating mga katawan, He puts a roof over our head, how much more of your spiritual needs? No wonder why sinabi ni Jesus sa Matthew 6, yung mga naghahanap ng mga bagay na ito kung saan they are so troubled, abalang-abala, ay yung mga taong walang Diyos. But your Heavenly Father, sabi po ng ating Panginoon, knows that you have need of these things. Pero anong dapat gawin? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ngayon, nabusog ang mga tao. You would expect them to say, ito na nga ang Mesiyas. Lord, patawarin niyo po ako sa aming mga kasalanan. Kasi nakakita sila ng himala eh. Pero hindi. Basahin po natin ang verse 14. Balikan po natin ang John 6 verse 14 and 15. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo. Now, kagaya po na napag-aralan po natin last Sunday, in Deuteronomy 18, verse 15 and 18, it is quite clear that Moses stated that there will be a prophet na darating na kagaya po niya. Yan yung teksto na binabasa po ng mga Hudyo kung bakit po nila nasabi, ito na nga ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo. Tumutukoy po yan sa Deuteronomio 18. Pero hindi natapos doon. Dahil akala ho natin na porket sinabi po nila, ito na nga ang propeta, ito po ay isang positibo na pahayag. Hindi ho. Dahil ang pagkaalam ng mga Hudyo sa darating na propeta, siya ay darating bilang propeta, pero hari din. At kapag dumating ang propeta na ito na hari din, itatayo niya ang kanyang kaharian ay sa aklat ng Daniel at lilipulin niya ang lahat ng mga ibang kaharian at ang matitina na lang na kaharian ay ang kaharian ng hinirang hari ni Yahweh. Kaya tignan niyo po yung nakalagay sa verse 15. Alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sa palitang gawing hari. Kaya umalis siya roon at muling umakyat na mag-isa sa bundok. Now, ito po ang magbibigay paliwanag. Mapapasin po ninyo that when you read the Gospels, tuwing Jesus cleansed the leper or Jesus did a specific miracle, ano po yung madalas po niya binabanggit sa mga tao? Huwag mo pagsasabi kahit kanino. You see that in the Gospels. Now, kung tayo ang masusunod, sasabihin natin, sabihin mo sa lahat ng tao para lahat ay makaalam. Pero not Jesus. Hindi dahil wala siyang nais maligtas yung mga tao, kundi merong pananaw ang mga tao na hindi angkop sa kalooban ng Diyos. At yung kalooban ng mga tao ay ito, kapag dumating ang Mesiyas, hindi na tayo magiging alipin pa ng mga Romano. Gagawin na natin itong Jesus bilang hari at wala na ho tayo sa authority of the Roman Empire. But why did Jesus leave? Kung sa iba yon, sasabihin nila, bastos naman itong Jesus na ito. Walang malasakit. Dumalapit na nga kami, lumalayo ka naman. Maari yun ang mga tutol ng iba. Pero the reason why umalis si Kristo, hindi dahil bastos siya, hindi dahil wala siyang malasakit, because it's clear, nagpakain siya ng maraming tao. Umalis siya sa kanilang harapan dahil hindi siya sumusunod sa kalooban ng tao, kundi kalooban ng Diyos. At kung susundin niya ang kalooban ng tao, wala. Ang kanyang alay sa krus,
na dungisan na. Kasi ang lahat ng ginagawa ng ating Panginoon is exclusively the Father's will. Hindi compromiser ang ating Panginoon. Walang pakialam si Jesus kung may magalit sa Kanya, may matisod sa Kanya mga katuruan, dahil ang pakialam lamang ng ating Panginoon ay yung kalooban ng Kanyang Ama. Hindi kayo susunod sa akin dahil natitisod kayo? Dahil masakit ang aking pinapangaral, sabi ni Jesus? Wala na akong magagawa. Hindi kita hahabulin. Hindi ako magmamakaawa sa inyo. Kaya tumingin si Kristo sa 12, aalis din kayo sa akin? Iiwanan niyo rin ako? Pero ano sabi ng kanyang mga alagad? San pa ho kami pupunta? Na sa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang paglayo ni Kristo sa mga tao ay hindi dahil bastos siya, snobero, o wala siya malasakit. Ang pakialam lamang ng ating Panginoon yung kagustuhan ng Ama. At yan po ay nagtuturo ho sa atin mga kapatid na mag-iingat po tayo na maging man-pleaser. Marami mga tao na takot kung anong isipin ng ibang tao kapag hindi sila napagbigyan. Pero lumalabag sa utos ng Diyos. Pero ang mga Kristiyano, sa tulong po ng Espiritu Santo, hindi natin iniisip kung ano yung isipin ng ibang tao, lalo na kung alam mo, labag ito sa salita ng Diyos. Marami din mga ngaral na natatakot na mawala ng mga miyembro, bisita, supporters in the church. Alam mo, huwag kang mangangaral tungkol sa kasalanan. Mawawalan ka ng ikapo. Kapag nawala ang miyembro, wala support. Kapag nawala support, sige ka, kawawa ka rin. Ang tanong, sino ba ang bumubuhay sa bawat isa? Di ba ang Diyos? Kahit may matira lang na 3 tao sa loob ng iglesia, kung ang Diyos ang ulo ng iglesia, siya ang bubuhay. Pero iba na po ang takbo ngayon. Maging mahinhin ka, saka na lang yung kasalanan, huwag mo muna ituturo ang impyerno. Hinay-hinay lang. Sige, gawin natin yon. Pero sigurado, dadami ang church, marami din mahuhulog sa impyerno. Hindi habol ng Diyos dito, popularity. Ang habol ng Diyos, katapatan. Aanin mo na sikat ang pangalan mo, pero hindi ka kilala ng Diyos. Mas maigi na hindi ka maging sikat sa mundo. Galit na ang lahat sa iyo dahil ikaw ay naninindigan sa Ebanghelyo ni Kristo. Pero kilala ka naman ng Diyos. Kesa, pabayaan mo ang katotohanan. Pinapalakpakan ka ng mga tao. Pero ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. The most important knowing in the Bible is not that you know God, but that God knows you. Satan knows God. The devil knows God. Demon spirits know God. Religious people know God, pero hanggang dito lang. Pero ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Natural, alam naman niya ang lahat ng bagay, alam din niya ang pangalan ko. Hindi yun ang ibig sabihin na kung kilala ka ng Diyos. Ang salitang kilala, sa teksto po na ating mga binasa ay may kahulugan ng kaugnayan. May kaugnayan ba ang Diyos sa iyo? Hindi natin pinag-uusapan dito na marami kang ginagawa. Ang pinag-uusapan ho natin dito, kilala ka ba ng Diyos? Pastor, paano ko po malalaman? How do I know that God knows me? Number 1, nakikita mo ang iyong kalagayan na ikaw ay napakasamang tao. Nilabag mo ang utos ng Diyos. At pinagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo laban sa Kanya. The second thing is, lumalapit ka kay Kristo. Because nakita mo at naunawaan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos dahil ibinigay niya ang kanyang anak upang maipako sa krus para sa ating mga kasalanan.
Ngayon dumalapit ka sa Kanya upang magsisi, upang hugasan ka mula sa iyong mga kasalanan. Number 3, handa mong ibigay ang buhay mo sa Kanya. Maraming tao, alam nila na namatay si Kristo sa krus, alam nila na kailangan po nila magsisi, pero hindi pa sila handang isuko ang kanilang pagkatao sa paglilingkod sa Diyos. Pero kung sa puso mo kumikilos ang Diyos at sinasabi niya, anak, paglingkuran mo ako, sumunod ka sa akin. Alam ko hindi ka perpekto, pero tutulungan kita. Pero sumunod ka sa akin. Ibibigay ko ang biyaya para ikaw ay magbago. And lastly, you have a love for Jesus. You will know that God knows you when you love Jesus Christ. Iba yung sabihin natin mahal kita sa nguso, iba yung pagmamahal sa puso. Kung kukunin ng Diyos ang lahat ng tao, lahat ng bagay, lahat ng pag-aari ho natin na meron po tayo, at ang matitira lang ay si Jesus. And He is more than enough. Yun ay katibayan. Mahal mo ang Diyos. Panginoon, kunin mo na ang kayamanan ko, kunin mo na ang lahat ng pag-aari ko, kunin mo na ang lahat sa buhay ko. Maiwan ng si Jesus. That's how you know, mga kapatid, that God knows you. Dahil meron kang relasyon sa Kanya. Pero kung hindi po yun kumikilos sa ating puso, at hindi ka pa handa, you are not known by God. You've heard about God. You have listened about God. You have read things about God. You may even have prayed to this God. But unless you give your life to Christ and recognize who you are in light of a holy God, and unless you surrender your life to Him, you are not known by God. Kagaya po ng mga Hudyong ito, they only looked at Jesus as a political figure, but not a Savior. Siya ang makakatulong sa aming kalagayan dito sa mundo, pero hindi namin siya tatanggapin bilang Diyos at tagapagligtas sa kabilang buhay. Kaya maraming Jesus na ipinapangaral ng maraming tao, marami ding Jesus na nililikha ng tao sa kanilang pag-iisip. May Jesus na nagpapatawad, pero hindi mo na kailangan magsisi. May Jesus na hindi Diyos, propeta lamang. May Jesus na dumalapit ka lang sa Kanya pag may pagpapala, pangangailangan. Pero yung humingi ka ng tawad, linisin ka sa iyong mga kasalanan, ayoko yung Jesus na yan. May Jesus naman na maluwag, hindi stricto. Pero kung yung Jesus na pinaniniwalaan po ninyo ay hindi Jesus ng Biblia, Diyos-Diyosan ang sinasamba ninyo. Diyos-Diyosan. So yung Kristo ng mga tao ay hari, pero hanggang dun lang. Pero nais ipakita po sa mga susunod na linggo, Lord willing, in this chapter, that yung Kristo that God has sent is the bread of life. He is not just a political figure. He is not just a man that walks on the water. Siya ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Nagugutom ka ba para sa katwiran ng Diyos? Nauuhaw ka ba para makilala ang Diyos? Meron po bang void and emptiness sa buhay mo na hindi mo maunawaan kung bakit you're empty? Si Kristo ang kasagutan. And if you will come to Him this afternoon, matitikman mo kung gaano kabuti ang Diyos. As we pray.